Ang nakaraan. Matapos ang trahedya na nangyari kila Lin Jichen kasama ang kanyang senior sister, ligtas silang nakabalik at kasalukuyang nasa poder ng lolo ni senior sister. Inaya si Lin Jichen ng lolo ni senior sister sa labas dahil may ibibigay daw itong spirit beast upang makaalis na ito sa poder niya. Dahil halatang ayaw ng lolo ni senior sister kay Lin Jichen. Sundan natin ang kwento ni Lin Jichen at pakinggan ang kanyang mga karanasan sa paglalakbay na ito. Sa wakas, isang dahilan para umalis. Dinala niya ako sa likod ng bundok na punong-puno ng luntiang halaman, perfectong lugar para sa isang spirit beast garden. Sa loob, nakita ko ang samot-saring mga nilalang. Kabilang ang ilang maliit na wukong na may pagkausisa habang pinagmamasdan kami sa aming pagdaan. Wow, napakaraming kayamanan dito. Ano ang pipiliin ko? Nakita ng elder ang aking reaksyon at hindi napigil ang magmukhang mayabang. Paano ang Spirit Beast Garden na ito? Tanong niya, malinaw na umaasa sa aking paghanga. Naniniwala siyang hindi ito nalalayo sa antas ng Beast Taming Sect. Mabilis akong nagtaas ng hinlalaki. Maganda ang Spirit Beast Garden na ito. Pero sa di malamang dahilan, tila hindi siya nasiyahan sa sagot ko. Maganda, kinaykit niya ang kanyang mga mata, malinaw na naghihintay ng higit pa. May nakita ka na bang mas maganda? Grabe, competitive si Lolo, naisip ko. Sandali, paano kung guluhin ko siya ng kaunti? Baka magbigay siya ng mas maganda. Kalmado kong binanggit sa elder, narinig ko na ang Beast Taming Sect ay may napakaraming uri ng spirit beasts. Ibang antas ito kumpara sa karamihan ng mga garden. Sumimangot siya, sinasabing umaasa lang ang Beast Taming Sect sa dami, habang ang kanyang garden ay kilala sa kalidad. Laminggalinga ako, hinahaplos ang aking baba. Sa totoo lang, elder, wala akong nakikitang foundation establishment level beasts dito. Ayun na, bigla niya akong hinablat sa kwelyo, namumula ang mukha sa galit. Ikaw, batang bastos, sino ang nagsabi na puro chi-refining stage spirit beasts lang ang alaga ko? Ang mga narito ang pinakamahihina lang. Habang palalim, mas lalakas sila. Hinayla niya ako papunta sa mga intersection ng garden. Nauto agad, naisip ko. Napakadali nito. Habang papalalim kami, nakita namin ang mas makapangyarihang mga spirit beasts. May mga nasa chi-refining, foundation establishment, crystallization, at kahit golden core levels, at higit pa. Siyempre, hindi niya ako dinala masyadong malapit, sinasabing ang pressure mula sa mas mataas na antas ng mga hayop ay maaaring pamisa sa akin. Binigyan niya ako ng mapang-asar na tingin. Ngayon, inaamin mo na ba? Humanga ka na ba? Walang alinlangan, tinanong ko, mayroon ka bang nascent soul level beasts doon? Bago siya makasagot, tumawa ng mahina si senior sister at bumulong, wala. Ang pinakamalakas niyang beasts ay nasa manifested spirit level lang. Ayaw niyang ipakita iyon dahil baka asarin mo siya. Namula ang mukha niya, ngunit hindi niya ito itinanggi. Sa halip, mabilis niyang binago ang usapan. Tama na yan. Pumili ka na ng chi-refining stage beast at tapusin na natin ito. Ngunit sumingit si senior sister, sinasabing huwag daw maging maramo ang kanyang lolo. Dahil napatay ni junior brother ang mid-foundation establishment level monster ng mag-isa, dapat foundation establishment level spirit beast ang makuha niya. Kita ang hangganan ng pasensya ng elder, lalo na't palagi siyang kinakampihan ng kanyang apo. Ngunit bago pa siya makasagot, hinawakan ni senior sister ang kamay ko at ngumiti. Hindi naman tagalabas si junior brother. Masigla niyang ipinakilala sa akin ang iba't ibang foundation establishment level spirit beasts, binanggit ang kakaibang kakayahan ng bawat isa. Ako ay nalulula sa dami ng pagpipilian. Napakaraming maaaring piliin. Noon dumating ang isang maliit na nilalang na palakad-lakad papalapit sa akin. Ang balahibo nito ay itim at puti, at ito'y sobrang bilog at kaakit-akit, parang panda. Ngunit sa laro, tinawag itong iron-eating beast. Ang maliit na nilalang na ito ay isang bihirang matuklasan sa 8 wastelands, at may potensyal itong umabot hanggang sa antas ng nascent soul. Agad kong binuhat ang maliit na iron-eating beast at nagpas siyang, ito na ang pipiliin ko. Ngunit bago pa ako makapagdiwang sa aking desisyon, kinuha ito ng elder mula sa aking mga kamay. Huwag, hindi ito pwede, madiin niyang sabi. Ipinaliwanag niya na kaunti na lang ang natitira sa kanila nito. Alam niya ang iniisip ko, kapag ganap na itong lumaki,
tiyak na maaabot nito ang antas ng nascent soul. Bukod pa rito, ito'y isa palang kuting na may napakalawak na potensyal para sa paglago. Hinding-hindi niya ito ibibigay ng ganoon kadali. Ngunit hindi papayag si Senior Sister. Kinuha niya ang maliit na nilalang mula sa mga kamay ng Elder at malakas na sinabing, ang ganitong klaseng spirit beast na may potensyal ang tamang-tama para sa aking junior brother. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan, inilagay niya itong muli sa aking mga bisig. Nasa iyo na ito, patikan mo lang ng dugo ang noo nito para maging iyo. Muling sinubukan ng Elder na kunin ito, ngunit hinaranggan siya ni Senior Sister, nakapamaywang, at sinabing lagi niyang tinuturo na ang salita ay kailangang tuparin. Tingnan natin kung babawiin mo ang sinabi mo ngayon, matalas niyang sabi. Pagharap sa akin, mabilis niyang sinabing, bilis. Gawin mo na ang blood contract. Nang makita kong hindi na siya tumututol, kinagat ko ang aking daliri at idiniin ito sa noo ng nilalang, iniukol ang lahat ng aking espiritual na enerhiya sa pagbubuklod namin. Gaya ng inaasahan, mariin itong tinanggihan sa simula, pilit na binabaliwala ang kontrata. Nakatayo si Senior Sister, nakataas ang kilay at may pilyang ngiti. Well, ngayong bonded na kayo, hindi na ito pwedeng bawiin ni Grandpa. Ang Elder ay napamasahe na lang sa kanyang sentido sa pagkatalo. Talagang ikaw ang paboritong apo ng lolo mo, ha? Sa sandaling iyon, hindi ko na napansin ang mundo sa paligid ko, buong focus kong ibinuhos ang aking espiritual na enerhiya sa maliit na nilalang. Sa susunod na aking namalayan, kami ay parehong nakatayo sa isang ilog. Nakapwesto ito sa ibabaw ng isang bato, nakatingin pababa sa akin ng may pang-aalipusta, malinaw na hindi kumbinsido na ang isang mababang antas na chi-refined cultivator tulad ko ang dapat maging amo nito. Ngunit hindi ako nagalit. Sa halip, ngumiti ako at sinabi rito, kung tatanggapin mo ako bilang iyong amo, dadalhin kita sa isang paglalakbay kung saan makakakain ka ng mga pinakamainam na delicacy, mga bihirang halamang gamot, prutas na puno ng espiritu, at mga kayamanang higit pa sa iyong pinakamalupit na mga pangarap. Ang alok ko ay hindi basta-basta lang, may alam ako na mahalaga tungkol sa mga spirit beast. Ang iron-eating beast ay kilala bilang isang labis na matako, madaling mabigani sa pangako ng pagkain. Habang umangat-ngat ng isang maliit na punyal, ito'y mapanuyang ngumiti, iniisip na natikman na nito ang lahat at hindi naniwalang kaya kung magdala ng mga pambihirang pagkain. Ngunit hindi ako natinag. Itinaas ko ang aking kilay at tinanong ito, natikman mo na ba ang Crystal Bamboo Forest sa Moxian Prefecture? Ang mga kawayan doon ay matamis at malutong, tumutubo sa isang lihim na dimensyon. Siguradong hindi mo pa natitikman ang mga iyon. Sandaling natigilan ang hayop, at saka umiling. Pinagpatuloy ko ang usapan. O paano naman ang Thamson fruit mula sa Pengli Immortal Isle? Isang kagat nito ay makapagpapahaba ng iyong buhay ng 100 taon. Natikman mo na ba iyon? Isa pang sandaling paghinto, isa pang pag-iling. Isa-isa kong inilarawan ang mga bihirang at masasarap na kayamanan. Sa bawat nabanggit ko, lalong naging interesado ang maliit na nilalang. Sa huli, tumalon ito mula sa bato, tumayo sa harap ko, hindi na makatiis pa. Sige na, tigilan mo na ang pagsasalita tungkol sa pagkain, nagugutom na ako, reklamo nito. Kung susunod ako sa iyo, sigurado bang matitikman ko ang lahat ng mga iyon? Ngumiti ako, iniabot ang aking kamao. Siyempre, sandali itong nag-alinlangan bago binangga ng paa nito ang aking kamao. Sige, ayos, master. Di nagtagal, nakatanggap ako ng system notification, theming successful. Ngayon, maaari ko nang makita ang mga estadistika ng maliit na nilalang, at kahit ito'y isang kuting pa lamang, kahanga-hanga na ang mga katangian nito. Hinaplos ko ang ulo nito at sinabi, huwag kang mag-alala, kapag sumama ka sa akin, lagi kang mabubusog at magiging marangya ang buhay mo. Hindi na ito kasing yabang kumpara sa naging palitan namin ng isipan kanina. Bigla, lumitaw ang isang game-wide announcement. Sa loob ng 10 minuto, ang 8 Wastelands ay magkakaroon ng unang malaking update. Lahat ng manlalaro ay pilit na ilo-log out. Ang update ay tatagal ng 24 na oras. Bahagya akong kinabahan. Sa nakaraang buhay ko, ang unang malaking update ay hindi naganap hanggang 1 buwan matapos ang opisyal na paglulunsad ng laro. Bakit nangyayari ito ng mas maaga ngayon?
Posible kayang pati ang timeline ng pagsasanib ng laro sa realidad ay nauuna rin. Umiling ako, tinanggal ang mga alalahaning iyon sa aking isipan. Kailangan kong maghanda. Lumapit ako kay senior sister, muling nagpasalamat, at sinabi sa kanya na kailangan kong mag-focus sa pagsasanay ng ilang araw. Babalikan kita pagkatapos nyun, sabi ko. Mukha siyang ayaw pa akong paalisan, pero makalipas ang ilang sandali, mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay, tumango, at sinabing pupuntahan niya ako sa ilang araw. Nagmadali akong bumalik sa courtyard, kung saan inayos ko ang isang komportableng pugad para sa maliit na nilalang bago ako pumasok sa meditation posture upang mag-ipon ng mas maraming karanasan hanggat maaari bago ang sapilitang logout. Sa totoong mundo, narinig kong nag-buzz ang aking telepono. May lumabas na text message. Ang kaarawan ko ay sa ilang araw na lang. Gusto mo bang sumama sa akin para sa hapunan? Isang pamilyar na mukha ang sumagi sa isip ko, walang iba kundi si Snowy. Ang pagbabalik tanaw sa mga alaala namin ni Sister Snowy ay parang muling paglalakbay sa nakaraan. Mas matanda siya sa akin ng 3 taon, ngunit siya ang aking matalik na kaibigan noong kabataan. Matagal na ang samahan namin ni Snowy, mula noong mga panahong nakasuot siya ng braces at madalas tuksuhin ng ibang mga bata. Tinatawag nila siyang Metal Mouth, at iba pang malupit na pangalan, kung minsan pa'y binabato siya ng mga bato. Tuwing ganoon, palagi akong pumapasok upang ipagtanggol siya, kahit gaano karami ang kalaban. Oo, madalas akong napupuruhan, may pasa sa mukha at duguan ng ilong, pero ang mahalaga ay tumitigil sila sa pang-aabala sa kanya. Dahil dito, lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Lagi niya akong sinasamahan pagkatapos, palaging nagbibigay ng kanyang merienda at mga paboritong pagkain. Kahit noong tumanda na kami at lumipat sa magkaibang lungsod, hindi niya tinigilan ang pagtawag sa akin. Patuloy kaming nagkikita. Nang pumanaw ang aking mga magulang, siya ang naging tanglaw ko sa madilim na mga araw. Ngunit dumating ang araw na iyon, nasilip ko ang kanyang diary. Palagi kong inakala na turing niya ako bilang nakababatang kapatid, ngunit ipinakita ng mga pahina na may mas malalim pa siyang nararamdaman para sa akin. Noong panahong iyon, masyado akong nakatuon sa relasyon namin ni Naomi para isaalang-alang iyon. Makaraan ang ilang taon, narinig ko ang nakapanlulumong balita, nagpakasal si Snowy, ngunit hindi nagtagal, kinitil niya ang sariling buhay. Nawasak ako, at hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa kanya para gawin iyon. Ngayon, habang nakatayo ako sa mga kalye ng kanyang lungsod, bumabalik ang mga alaala. Hindi ko maiwasang maalala na matapos ang mismong kaarawan na ito, unti-unti na siyang lumayo sa akin. Hindi ko mapigil ang itanong sa sarili kung ito na nga ba ang naging simula. Kahit ano paman, sa pagkakataong ito, hindi ko palalagpasin ang kanyang kaarawan. Hindi ko siya hahayaang tahakin ng parehong trahedyang landas na tinahak niya noon. Dumating ako sa ospital kung saan nag-i-intern si Snowy. Habang naglalakad ako sa mahabang pasilyo, biglang dumaan ang isang grupo ng mga doktor, nagtutulak ng stretcher na may nakahigang matandang lalaki. Isang babae ang umiiyak na sumusunod, sumisigaw ng, "Tatay, gising na. Huwag mo akong takutin." Noon ko lang nalaman na ang babaeng iyon ay si Yang Yiro, ang anak ng isang kilalang magnate ng pagpapadala. Tumabi ako upang bigyan sila ng daan, ngunit hindi ko mapigil ang mapatingin sa matandang lalaki sa stretcher. Mukha siyang nasa kritikal na kalagayan. Dahil sa kutob, dahan-dahan kong tinapik ang ilang mahahalagang acupoint sa kanyang katawan, isang bagay na natutunan ko sa panahon ko sa 8 Wastelands. Sa aking gulat, gumana ito. Ang lalaking halos nasa bingit ng kamatayan ay biglang nagpakita ng senyales ng buhay. Bumalik ang tibok ng kanyang puso, at damilat ang kanyang mga mata. Nagliwanag ang mukha ng babae sa tuwa, ngunit ang mga doktor ay napatingin sa akin ng may hindi makapaniwala. Isa sa kanila ang nagtanong, "Paano mo nagawa iyon?" Ngunit hindi na sila naghintay ng sagot. Alam nilang ang muling pagbalik ng malay ng lalaki ay nangangahulugan ng mas mataas na tsansa ng kaligtasan sa operating room, kaya't agad nilang itinulak ang stretcher papunta sa surgery. Paalis na sana ako upang hanapin si Snowy nang bigla akong hawakan ng babae sa braso. "Alam mo kung paano ililigtas ang tatay ko, hindi ba?" Pakiusap niya, nanginginig ang boses sa kawalan ng pag-asa. Handang ibigay ng pamilya yang ang kahit ano.
Bagaman hindi ko alam ang eksaktong detalye ng kondisyon ng matanda, ramdam kong isa itong uri ng terminal na sakit. Ang mga mahiwagang gamot mula sa 8 Wastelands lamang ang makakatulong, ngunit hindi yun magiging posible hanggat hindi pa nagkakaroon ng pagsasanib ang laro at ang realidad. Umiling ako, naramdaman ang bigat ng simpatiya sa puso ko. Sinabi kong ang nagawa ko lang ay pansamantalang maibalik ang sigla ng kanyang vital energy. Ang natitiray nakasalalay na sa mga doktor. Huwag kang masyadong umasa, dagdag ko. Baka may kalahating buwan na lang siya. Nasasaktan akong maging ganoon kadiretso, pero sa tingin ko, iyon ang tamang gawin, kahit mahirap para sa kanya ang marinig iyon. Nanatili siyang tahimik sa ilang sandali. Pagkatapos, sa mahinang boses, nagtanong siya kung maaari ba siyang sandaling sumandal sa aking balikat. Bago pa ako makasagot, ipinatong na niya ang kanyang ulo sa aking dibdib, nanginginig ang katawan habang tahimik na umiiyak. Ang tanging magagawa ko lamang ay ang magbigay ng tahimik na pagdamay. Sa aking isipan, hindi ko maiwasang maisip kung paano ang matandang ito ay parang mga magulang ko, mga biktima ng panahon. Kung sakali lang na mabuhay sila ng mas matagal upang maabot ko ang rurok ng laro, marahil ay may iligtas ko silang lahat. Makalipas ang ilang sandali, kumalma ang babae. Napansin niya ang basa ng luha na bahagi ng aking damit at nagsorry ng may hiya sa mukha. Tinuwanan ko ito at sinabing wala iyon. Hinimok ko siyang samahan ng kanyang ama at huwag mag-iwan ng anumang pagsisisi. Nang paalis na ako, bigla niya akong tinawag. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang bank card at isang business card. Ito'y maliit na pasasalamat lang. Kung sakaling magkaroon ka ng problema dito, tawagan mo lang ako. Tutulungan kita sa abot ng makakaya ko. Tatanggihan ko sana iyon, pero halatang mahalaga iyon para sa kanya. Pagkatapos ng sandaling pag-iisip, napagpasyahan kong tanggapin ang kanyang alok. Hindi ko inasahang ganito siya kay Aman. Mukhang isa siyang tunay na makapangyarihang babae. Habang papalayo siya, ang naunang kahinaan ay napalitan ng isang maayos at determinado niyang anyo bilang isang negosyante. Kahit naantala ako, nagpunta rin ako sa departamento kung saan nagtatrabaho si Snowy. Nandito pa ba siya? At totoo nga, nang pumasok ako, naroon siya. Hindi ko napigilan ang aking tuwa, kaya tinawag ko siya. Snowy, nanigas ang kanyang katawan sa loob ng ilang saglit, tila napatigil sa oras, bago gumuhit ang isang maliwanag na ngiti ng sorpresa at tuwa sa kanyang mukha. Pagkaraan ng maraming taon, mukhang pareho pa rin siya sa alaala ko, walang bakas ng pagtanda. Walang pag-aalinlangan, tumakbo ako papunta sa kanya at mahigpit ko siyang niyakap. Marahil ito ang unang beses na nayakap ko siya ng ganito, at halatang nabigla siya. Namula ang kanyang mga pisngi, ngunit hindi siya umiwas. Pagkatapos ng trabaho ni Snowy, umuwi kami sa kanyang tirahan. Habang papalapit kami sa lumang gusali ng apartment, na may kupas na panlabas at kalat-kalat na mga pasilyo, hindi ko napigil ang itanong kung doon nga siya nakatira. Pumasok sa isip ko na mukhang napakakalunos-lunos ng lugar, parang anumang oras ay maaaring gibain ito. Paano siya nakatira rito? Natawa lang si Snowy at sinabi na mura lang ang upa at malapit ito sa ospital kung saan siya nagtatrabaho. Pagbukas niya ng pinto, kasing tanda ng gusali ang itsura ng loob, ngunit napakalinis ng lahat. Sinabi niyang maligo muna ako at magpahinga habang inihahanda niya ang hapunan. Tumayo ako, pinagmamasdan ang paligid, at bumalik ang mga alaala mula sa nakaraang buhay ko, kung paano siya laging nagpapadala ng pera sa akin paminsan-minsan, ngunit hindi ko kailanman napagtanto na ganito pala kahirap ang kanyang kalagayan. Habang pinapanood siyang abala sa maliit na kusina, naramdaman ko ang kirot sa aking dibdib. Kaya naman pala niyang manirahan sa mas maayos na lugar. Siguro naramdaman niya ang tingin ko, kaya bigla siyang lumingon at nagtanong, anong problema? Pagkatapos, parang may naalala, sinabi niya, kung wala kang dalang ekstrang damit, may mga damit sa aparador. Tumango ako at binuksan ang aparador. Sa gulat ko, puno ito ng mga panlalaking damit. Bahagya siyang namula at ipinaliwanag na kapag wala siyang pasok, namimili siya para malibang, pumipili ng mga damit na naisip niyang bagay sa akin. Sinabi niya na plano niyang ipadala ang mga ito sa akin sa susunod niyang bakasyon, ngunit dahil dumating ako ng hindi inaasahan, mabuti pa ay subukan ko na ang mga ito ngayon. Sa sandaling iyon, parang sesabog ang puso ko sa sobrang tuwa.
Pagkatapos kong maligo, sinuot ko ang isa sa mga bagong damit. Pagkatapos ko magbihis, inanunsyo ni Snowy na handa na ang hapunan. Puno ng lahat ng paborito kong pagkain ang mesa. Bigla, parang may naalala siya. Kinuha niya ang kanyang telepono at sinabi na dahil nasa kolehiyo pa lang ako, baka wala akong sapat na pera. Binanggit niyang kakasweldo lang niya at plano niyang magpadala sa akin ng pera. Bago pa siya makapindot sa send, agad kong hinawakan ang kanyang kamay upang pigilan siya. Ipinaliwanag ko na hindi ko iyon kailangan, at sa totoo lang, maayos ang kalagayan ko sa pera. Tinitigan niya ako ng may pag-aalinlangan, halatang hindi kumbinsido. Naniniwala siyang estudyante lang ako, paano ako magkakaroon ng sapat na pera? Sa isang mapang asar ng ngiti, sinabi niyang huwag ko siyang subukang lokohin. Bilang tugon, kinuha ko ang aking telepono at sa ilang mabilis na taps, nagpadala ako ng pera sa kanya. Ilang sandali lang, tumunog ang kanyang telepono. Tinitigan niya ang screen, nanlalaki ang mga mata habang binabasa ang notification. Ang balanse sa kanyang account ay nadagdagan ng 1,000,000 yuan. Saan ka nakakuha ng ganitong kalaking pera? Nauutol niyang tanong, tumingin sa akin ng may gulat. Pagkatapos, nagbago ang kanyang ekspresyon at naging alalang-alala. Sinabi niya, hindi ka naman siguro nasasangkot sa anumang ilegal, di ba? Hindi ko napigil ang matawa habang kumuha ng pagkain. Habang ngumunguya, sinabi kong mag-relax siya at ipinaliwanag na kinita ko iyon lahat sa 8 Wastelands. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Narinig na niya ang mga kwento tungkol sa mga taong kumikita ng tunay na pera mula sa larong iyon, ngunit iba pala ang makita ito ng personal. Unti-unti niya akong pinaniwalaan ngunit halatang iniisip pa rin ang sinabi ko. Sinabi niyang hindi niya inakalang makakakuha ako ng ganito kalaki. Tumango ako ng nakangiti at sinabi, kaya ngayon, hindi mo na kailangang magtrabaho ng sobrang hirap. Inalagaan mo ako noon, ako naman ang mag-aalaga sa iyo ngayon. Umiling siya, lamambot ang ekspresyon ngunit nanatiling matatag. Naniniwala siyang pinaghirapan ko ang perang iyon, at hindi niya kayang tanggapin iyon basta-basta. Sinimulan pa niyang kalikutin ang kanyang telepono, mukhang balak niyang ibalik ito. Tumayo ako, kunwaring naiinis, at sinabing, ganun pala ha. Itinuturing mo na pala akong iba. Sige, aalis na lang siguro ako. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkataranta. Hindi, syempre hindi. Hindi ko naisip iyon kahit kailan. Nasiyahan ako, kaya bumalik ako sa mesa at ipinagpatuloy ang pagkain. Mukha pa rin siyang nag-aalinlangan, parang hindi niya alam kung kaya niyang gamitin ang perang iyon. Nilagyan ko ulit ng karne ang kanyang plato at sinabing tigilan na niya ang pag-iisip ng kung ano-ano. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan siyang napabuntong hininga at mahina niyang sinabi, sige. Lumipas ang oras, at gabi na. Nag-alok akong tumulong maghugas ng pinggan, ngunit mas mabilis siya. Isinalansa ng mga ito at sinabing pumunta na ako sa kwarto para magpahinga. Napatingin ako sa paligid at napansin kong iisa lang ang kama. Sa isang mapaglarong ngiti, tinanong ko, so magkasalo tayo sa kama. Namula ng gusto ang kanyang mukha at tinawag akong, malikot na bata, habang sinasaway ako. Tinanong niya kung ano ang iniisip ko. Sinabi niyang plano niyang matulog sa sofa at nais niyang kunin ko ang kama. Hindi ko kayang payagan iyon, ngunit bago pa ako makapagsalita, mariin niya akong itinulak sa kama at sinabing masyado akong matangkad para matulog sa sofa. Habang nakahiga sa maliit na kama ni Snowy, napapalibutan ng pamilyar na halimuyak sa mga kumot at unan, hindi ko magawang makatulog. Pagkaraan ng ilang sandali, tahimik akong bumangon at pumunta sa sala, balak kausapin siya tungkol sa isang bagay. Nakapagpalit na siya ng kanyang pijama at mukhang walang laban. Ang tunog ng aking mga yapak ay tila gumising sa kanya. Nagsimula siyang magpunas ng mga mata at nagtanong kung bakit hindi pa ako natutulog. Umupo ako sa sofa at dumiretso sa punto, tinanong ko siya kung pwede na siyang mag-resign sa trabaho. Napakunot siya, halatang nagulat. Pagkatapos ng ilang saglit, tinanong niya kung bakit ko biglang binanggit iyon. Ipinaliwanag ko na hindi ko ibig sabihin na tumigil siya sa pagtatrabaho ng tuluyan, gusto ko lang na humanap siya ng ibang trabaho. Hindi ako mapalagay na nagtatrabaho siya ng napakalayo sa kabisera. Kapag nami-miss ko siya, wala siya sa paligid, at kung may mangyari, hindi ko siya agad maaabot. Pinag-isipan ko itong mabuti, ito ang perpektong dahilan,
isang bagay na mahirap niyang tanggihan. Hindi siya agad sumagot, pero kahit sa dim na liwanag, nakita ko ang bahagyang pamumulan ng kanyang mga pisngi. Hindi ko napansin na si Snowy ay tahimik na nagtataka kung bakit ako nagsasabi ng ganitong kadamdaming, halos masyadong personal na mga salita. Mukha siyang nagulat at medyo nahihiya, hindi sigurado kung ano ang iisipin. Hinawakan ko ang kanyang kamay at inanyayahan siyang sumama sa akin bilang isang profesional na manlalaro sa 8 Wastelands. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ang nangyari sa kanya sa nakaraang buhay ko, pero sa pagkakataong ito, determinado akong baguhin ang lahat. Dumating agad ang sumunod na araw. Pumunta si Snowy sa ospital gaya ng dati, pero ang mga sinabi ko kagabi ay nananatili sa kanyang isipan. Hindi niya maiwaksi ang magkahalong damdamin, hindi sigurado kung dapat ba talaga siyang mag-resign at sundan ako sa bagong landas. Kinahapunan, nang bumalik siya sa break room, sinalubong siya ng palakpakan at masiglang pagbati. Binabati siya ng kanyang mga kasamahan ng maligayang kaarawan. Sa harapan ng grupo, may isang doktor na may salamin, may hawak na bouquet ng mga rosas. Inanunsyo niya na nagpareserba siya ng pribadong silid sa pinakamagarang restaurant sa kabisera at siya ang sisigot sa lahat ng gastos sa gabing iyon. Nagulat ang lahat at napuno ng papuri ang silid, may ilan pang nagbiro na dahil sa tapang ni Dr. Jiang, dapat na siyang sagutin ni Snowy. Napangiti si Snowy ng pilit, bagamat halatang hindi siya komportable. Iginiit niya na hindi na kailangang mag-abala si Dr. Jiang, lalo na't napakamahal ng lugar para sa kanyang kaarawan. Ngunit lumapit si Dr. Jiang, sinabing alam na dapat ni Snowy ang nararamdaman niya at wala ng dahilan para magpakaseryoso sila. Ang hindi alam ng iba, ang tunay na plano ni Dr. Jiang ay makuha ang loob ni Snowy at ng mga kasamahan niya gamit ang hapunan bilang dahilan upang mapalapit sa kanya at makakuha ng pagkakataon. Habang hindi ko pa alam ang balak niya, narinig ko ang buong pag-uusap mula sa pintuan. Ngumiti ako at pumasok sa silid. Hawak-hawak ang mga susi ng kotse. Tumahimik ang silid nang mapansin nila ako. Naningkit ang mga mata ni Dr. Jiang habang tinititigan ako, halatang nagulat. Narinig niyang ako'y walang pera at umaasa lamang sa suporta ni Snowy, kaya paano ko nga ba nabili ang ganoong kamahal na kotse? Dr. Jiang, nandito ka rin pala, bati ko nang lumapit siya at nakipagkamay, pilit pinapanatili ang kanyang composure. Tinitigan ko siya ng malamig. Iniisip, tingnan natin kung anong laro ang ginagawa mo, John. Mabilis lumipas ang hapon, at nang mag-out ang lahat, sabay-sabay kaming nagpunta sa labas ng ospital. Nandoon mismo sa harap ang isang mamahaling kotse, at halos lahat ay napatingin ng may paghanga. Parang nalunok ni Jiang ang isang lemon, halatang nagulat sa nakita. Pagkatapos, parang biglang may naisip siya. Sinabi niyang 2 upuan lamang ang kotse, kaya malinaw na hindi lahat ay magkakasya. Sinuggest niyang si Snowy ang sumakay sa akin habang siya na raw ang bahala sa pamasahe ng lahat sa taxi. Muling humanga ang mga nurse sa kanya, pero umiling lang ako at sinabing huwag na siyang mag-abala. Sa isang mabilis na pitik ng daliri, may ilang shuttle bus na dumating sa likuran namin. Sinabi kong sumakay na ang lahat at sinabi, kita-kits na lang sa hotel. Binuksan ko ang pintuan para kay Snowy, saka umupo sa driver's seat at tumingin sa kanya. Mukha siyang nagulat at tinanong kung ako nga ba ang bumili ng kotse. Tumango ako at sinabing, oo, sayo na yan. Maligayang kaarawan. Sa loob ng kotse, sandaling nag-alinlangan si Snowy bago nagtanong, magkano ang gastos nito? Baka mas mabuting isauli ko na lang. Alam niyang kumikita ako nitong mga nakaraan, pero ayaw pa rin niyang maging magastos ako. Napatawa ako at sinabi, kaya nga dapat mag-resign ka na lang. Ibibigay ko sa'yo lahat ng pera ko para ikaw na ang mag-manage. Wala nang magastos ng basta-basta. Namula siya at yumuko, halatang hindi inaasahan ang sinabi ko. Hindi nagtagal, nakarating kami sa hotel, at grabe, sobrang sosyal ng lugar. Eksaktong inaasahan mo mula sa pinakamagarang hotel sa kabisera. Nagkunwari akong manghang-mangha at sinabing, wow, Jiang, todo effort ka talaga. Mukha siyang tuwang-tuwa at sumagot, syempre, kaarawan ni Snowy. Kailangan espesyal. Habang nagpapanggap akong parang probinsyanong nagulat, hindi niya napigil ang bigyan ako ng tingin na parang sinasabing, baguhan.
Tinuro ko ang itaas na palapag at sinabi, narinig ko na ang view mula doon ay kitang-kita ang kalahati ng lungsod, lalo na sa gabi. Doon mo siguro binook ang private room, di ba? Bahagyang nagulat si Jiang, pero mabilis na tumango at sinabing, oo naman. Ngunit nakita ko ang kirot sa kanyang mga mata. Ang hindi ko alam, plano niyang mag-book lamang sa ikalawang palapag, na nasa 10,000 lang ang halaga sa gabing iyon. Ngunit sa itaas na palapag, ang presyo ay madaling nagmamahal ng 10 beses. Gayunpaman, malamang iniisip niya na kung maa-impress si Snowy, sulit na ang gastos. Mabilis kaming nakarating sa private room sa itaas na palapag, at hindi nagtagal, dumating na ang mga pagkain. Masaya ang lahat, nagbibiro pa na sobrang swerte nila na kasama sila sa birthday ni Snowy. Napangiti si Snowy ng bahagya, halatang medyo naiilang. Habang nag-uusap kami ni Jiang na parang mag-best friend, mas lalo siyang naging hindi komportable. Iniisip na siguro kung paano niya babayaran si Jiang at inaasahang siya na ang magbabayad ng bill. Sa pagtatapos ng gabi, iniakbay ko ang braso ko kay Dr. Jiang at binuhos ang mga papuri. Sinasabing palagi siyang binabanggit ni Snowy, kung gaano siya kagalang, mapagkumbaba, at laging handang tumulong. Kinain niya ang lahat ng sinabi ko, idinagdag pa na ganito talaga ang tamang pakikitungo ng mga kasamahan sa isa't isa. Bigla na lang siyang tumingin sa akin na may nakakalokong ngiti at tinanong kung bakit ako gumastos ng ganoon sa isang mamahaling kotse, lalo pat narinig niyang hindi naman daw masyadong maraming pera ang pamilya ko. Napabuntong hininga ako at sinabi, sa totoo lang, rental lang ito. Kaarawan ngayon ni Sister Snowy, kaya gusto ko lang magbigay ng magandang impresyon. Sa loob-loob ko, natatawa ako. Nagsisimula na siyang mag-usisa, kaya naisip kong sakyan na lang muna ang takbo ng usapan. Nang marinig niyang rented lang ang kotse, agad nagbago ang kanyang disposisyon. Halatang nabawasan ang kaba niya habang tumatango-tango na parang sinasabi, tipikal na bata na nag-aastang mayaman. Ramdam kong sa una, iniisip niyang baka may misteryosong yaman ako. Nang makampante siya, tinawag niya ang waitress at nag-order ng alak. Nagdala ang waitress ng bote ng red wine, ginawa ang buong decanting routine, at binuhusan ako ng isang baso. Ipinaliwanag ni Jiang na matagal na raw nakaimbak ang alak na iyon at ito'y de kalidad, sabay pilit na ipinatitikim sa akin. Habang inaangat ko ang baso ng alak, binanggit ni Jiang na nagdalawang isip pa raw siyang buksan ito, pero dahil kaarawan ni Snowy, gumawa siya ng exception para mas masaya ang gabi. Ngunit bago pa dumampi ang alak sa aking labi, may naramdaman akong kakaiba. Sigurado akong may halo ang alak na ito, marahil ay droga. Ibinaba ko agad ang baso, nagpapakitang kunwari nag-aalala. Jiang, rental lang ang kotse na iyon at kalahating araw ko lang nirentahan. Sabi ko, sabay paliwanag na kailangan ko na itong isauli para hindi ako mapatawan ng late fees. Tumayo ako at magalang na hiniling sa kanya na siguraduhing may hatid ng ligtas si Sister Snowy. Agad siyang pumayag, kitang-kita ang pagkasabik. Halos makita ko ang buntot ng lobo na sumisilip. Hindi ko pa planong ilantad siya, gusto ko siyang mahuli sa akto. Ano kaya talaga ang balak niya? Habang paalis ako, tumayo ang lahat para mag-toast at batiin si Snowy ng maligayang kaarawan. Sumama siya, ayaw niyang sirain ang kasiyahan. Pagkatapos ng ilang tagay, unti-unting nagsimulang makaramdam ng kakaiba ang mga tao. Isa-isa silang bumagsak sa mesa, ang ilan pa'y nahulog sa sahig. Si Snowy rin, tuluyang bumagsak, nawalan ng malay sa mesa. Si Jiang na lang ang natirang nakatayo. Dahan-dahan siyang tumayo, nakatitig kay Snowy, sabay bulong na matagal na niyang hinihintay ang araw na ito. Binuhat niya si Snowy, at sa kanyang mahina ng estado, pilit siyang nagtanong kung anong ginagawa niya, nagpupumiglas ngunit sobrang hina na. Halos hindi ako makapaniwala sa balak ng demonyong ito. May hawak pa siyang cellphone, handang i-record ang lahat. Bago pa siya may magawa, mabilis akong sumugod at sinipa siya ng malakas kaya napahandusay siya. Nadinig ng hotel staff ang ingay at agad na tumakbo papunta, nakita nila akong binubugbog siya. Nakapulupot siya sa sahig, sobrang sakit na hindi na makasigaw. Habang nakikita ko siya roon, lalong umapaw ang galit ko. Sa huling sipa, tinamaan ko ang kanyang pagkalalaki. Paghinga ko, tumingin ako sa staff at sinabi sa kanila na nilagyan ni Jiang ng droga ang alak. Hiniling kong tulungan nila akong makakuha ng ebidensya.
Namutla sila nang marinig ang tungkol sa droga, na pagtatanto kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Gusto ko siyang tapusin agad doon, pero pinigilan ko ang sarili ko. Pagkatapos, kinuha ko ang aking telepono at ipinakita sa kanya na naitala ko ang lahat. Tinanong ko siya kung gusto niyang sumuko sa pulis o mas gusto niyang ako ang mag-asikaso ng lahat sa ibang paraan. Desperado, nakiusap siya na patawarin ko siya, nangakong pupunta sa pulis. Tinitigan ko siya ng matalim sa huling pagkakataon at sinabi sa kanyang lumayas. Kahit na gusto ko siyang tapusin, alam kong hindi ko dapat hayaan ang emosyon ko na maneg, hindi ngayon na malapit nang magtagpo ang laro at ang realidad. Tiningnan ko si Snowy, na nanginginig pa rin, at maingat ko siyang binuhat sa aking mga bisig. Kumapit siya sa aking damit at mahina siyang nagpasalamat. Nararamdaman kong kumikalma na ako, at sinabi ko sa kanya na ako ang dapat magpasalamat. Lagi siyang nandyan para alagaan ako, pero ngayon, oras na para ako naman ang magprotekta sa kanya. Lumipas ang ilang araw, at naramdaman kong nakabalik na ako sa bahay, may halong ginhawa at pagod. Mahirap pigilin ang galit ko kay Jiang, pero hindi ko mapigil ang ngumiti habang inaalala ang huling tagpo namin. Bago ako umalis, pinuntahan ako ni Snowy para magpaalam. Bagamat medyo apektado pa rin, matatag naman siya. Gusto ko sanang sumama siya sa akin, pero iginiit niyang kailangan pa niyang ayusin ang ilang bagay. Wala akong magawa kundi sabihing alagaan niya ang sarili niya, at nangako siyang gagawin niya iyon. Tinangako rin niya na aalagaan ko ang sarili ko, at idinagdag na bibisita siya sa oras na matapos niya ang mga dapat tapusin. Napakahirap iwanan siya, pero alam kong kailangan ko nang bumalik. Ang update para sa 8 Wastelands ay inilabas na ng kalahating araw, at kailangan ko nang bumalik sa laro. Ang pagiging nangunguna lang ang paraan para maprotektahan ang mga mahal ko at makapaghiganti sa dalawang demonyong iyon. Itinapon ko ang backpack ko sa sofa, sabay diretso sa gamepad at ikinabat ang helmet. Pagbalik ko sa laro, bumalik ako mula sa estado ng meditasyon at nakatanggap ng notifikasyon. Naabot ko na ang huling yugto ng Chi Refinement, nakakuha ng 10 puntos na dagdag sa mga katangian at 1,000 puntos sa parehong health at mana. Solid ang progreso ko sa downtime ng update, pero kailangan ko pa ring tingnan ang item drop mula kanina. Mula sa aking storage ring, inilabas ko ang isang spirit grade umbrella. Impresibo ang mga estadistika nito, na may kasanayang tinatawag na shelter na maaaring kumonekta sa isang kakampi sa loob ng 20 metro, nagpapagaling ng kaunting health bawat segundo sa loob ng 20 segundo. Isa pang kasanayan sa antas na spirit grade ang nagpapababa sa liksi at accuracy ng mga kaaway sa loob ng 300 metrong saklaw. Sa wakas, nakahanap ako ng isang bihirang kayamanan, isang simpleng buto ng hayop na sumipsip ng diwa ng lupa habang nakabaon ng isang siglo, na naging espesyal at nagbibigay ng dagdag na katangian. Sa kabuuan, nasiyahan ako sa mga nakuha ko. Ngayon, oras na para mag-focus sa pag-level up at abutin ang foundation establishment stage. Ang natatangi kong talento ay nangangahulugang may isa lang akong daan para makamit ang malaking tagumpay, at hindi ito madali. Para magtagumpay, kailangan ko ng 3 iba't ibang likas na kayamanan at 6 na spirit pearls ng magkakaibang elemento. Naisip kong magandang oras na para simulan ang pag-iipon ng mga materyales na iyon. Bumangon ako mula sa kama at napansin ang aking munting iron-eating beast na nakayakap, humihilik. Marahan ko siyang tinapik para gisingin. Pagbaligtad niya, iniharap niya ang tiyan niya at umungol, nagpapahiwatig na nagugutom siya. Karaniwan na, ang taong ito ay laging iniisip ang pagkain. Tinukso ko siya, sinabing magiging mataba siya kung hindi siya magda-diet. Napabuntong hininga siya, reklamo na hindi raw ito ang pinanggako ko sa kanya. Umismid ako at nagbiro, talaga. Nasabi ko ba yun? Wala akong maalalang sinabi. Bigla, may lumitaw na notifikasyon. Bumaba ang katapatan ng alaga mo ng 10 puntos. Kasalukuyang katapatan, 90. Nako, halos nakalimutan ko na may loyalty level ang mga alaga. Biglang bumigat ang pagsisisi, hindi ko pwedeng pabayaan ito. Kapag bumaba ang katapatan sa 70, maaaring hindi nasundin ng alaga ang mga utos. Kapag bumaba pa ito sa 50, maaaring magrebelde na ito laban sa may-ari. Paano ako naging sobrang pabaya? Mabilis ko siyang tinapik sa ulo, pilit siyang pinakalma.
siniguradong nagbibiro lang ako at ginaisang ko siya para pakainin. Narinig iyon, bigla siyang naging masigla at tumakbo papunta sa pinto. Sinundan ko siya palabas sa bakuran, iniisip na ang pinakabagong 8 Wastelands update. Ang malaking balita sa pagkakataong ito ay ang paglabas ng mga bagong Secret Realms. May 3 na idagdag, ang Solo Realm na Nocturne, ang squad-based na Ghost Cavern Ridge, at ang raid na Valley of the Corpse King. Ang 3 ito ay para sa mga manlalaro sa Chi Refinement Stage at may 5 antas ng kahirapan, kagaya ng sect missions. Matapos pag-isipan ng mga opsyon, napagdesisyonan kong simulan ang solo dungeon. Naroon ang isa sa mga pangunahing materyales na kailangan ko para sa Foundation Establishment Breakthrough, at mataas ang demand sa mga gamit mula rito. Ngunit hindi pa ako nakakalayo sa bakuran ng bigla, hinaranggan ako ng isang grupo ng NPCs. Aba, naglakas loob ka ring bumaba mula sa bundok, ha? Pangungot siya ng isa sa kanila. Tiningnan ko ang impormasyon nila at nakilala ang pinuno bilang isang senior disciple mula sa inner circle ng Sword Sect, na nasa late-stage Foundation Establishment Cultivation. Tinanong ko sila kung ano ang pakay nila, panatilihing kalmado ang tono ko. Walang salita, hinugot niya ang espada niya, malinaw na ipinaalam ang intensyon niya, nandito siya para hamanin ako. Ipinahayag niya ang mga patakaran ng Sword Sect, basta't hindi hihigit sa isang buong major stage ang pagitan ng antas ng cultivation ng naghahamon at ng hinahamon, pwede silang maghamon. Kung ang hinahamon ay hindi nasugatan, abala, o nagme-meditate, kailangan nilang tanggapin ang hamon. Alam kong hindi nila sinasabi ang buong kwento, pero hindi ko sila inilantad. Ipinaliwanag nila na ang ganitong patakaran ang nagtutulak sa mga disipulo ng sekta na abutin ang kanilang mga limitasyon, kaya't ang Tianyan Sword Sect ang pinakamataas sa Moxian Province. Alam ko na ang mga patakaran, pero hindi ako papayag na lumaban ng walang kapalit. Sinabi ko sa kanila na kung manalo ako, inaasahan kong may kapalit na sulit. Pumayag ang leader, nagmungkahi ng pastahan gamit ang sect contribution points. Mayroon siyang 886 na puntos, na makatarungan ayon sa pamantayan ng sekta. Alam nilang dehado ako, nasa 0 ang contribution points ko matapos gastusin ang lahat ng napanalunan ko mula sa huling misyon. Kung mapupunta sa negatibo ang puntos ko, maitatapon ako palabas ng sekta. Biglang may pamilyar na tinig ang sumingit, sinabing huwag akong mag-alala, ito ang senior sister ko. Ipinahayag niyang marami siyang contribution points at tiniyak na habang sinusuportahan niya ako, wala akong dapat katakutan. Hindi ko maiwasang magpasalamat. Ang pagkakaroon niya ay parang isang lihim na sandata. Mas lalo pang ginanahan ang mga naghahaman, sabik sa mas malaking pastahan, at pinagsama-sama ang kanilang puntos. Ang leader, kumpiyansa pa rin, ay nagpahayag na kung manalo siya, dodoblihin niya ang kanilang pastahan. Nakabuo sila ng pinagsamang kabuoang 1,500 puntos at binalaan akong magbabayad ako ng mahal para sa pagtanggap ng hamon. Samantala, sa sparring arena ng sekta, inihayag ng elder na ang outer sect disciple na si Chen Yuan ay muling nanalo sa isa pang laban. Ang tall unang kalaban niya ay galit na galit, habang ang mga nanunood ay abala sa paghanga. 8 magkasunod na panalo sa late-stage Chi Refinement, kahanga-hanga iyon. Isa sa mga elder ang lumapit at, sabay tango, sinabi na si Chen Yuan ay nagpapakita ng malaking potensyal sa paggamit ng espada. Inalok niya si Chen Yuan na maging alagad. Nagliwanag ang mukha ni Chen Yuan at mabilis siyang yumuko, labis na nasa sabik. Bigla, dumating ang senior sister ko at tinawag ang kanyang ama. Ang seryosong mukha ng elder ay lumambot sa isang mainit na ngiti. Nilingon ni Chen Yuan ang senior sister ko at natigilan, tuluyang nabighani nang makita siya. Tinanong ng ama niya kung anong ginagawa niya roon, at ngumiti siya, ipinaliwanag na naroon siya para suportahan ang junior brother niya. Tumawa ang elder, inakalang tinutukoy niya si Chen Yuan, at ipinakilala ang bagong alagad sa kanya. Lumapit si Chen Yuan, yumuko ng may paggalang, at binati siya. Ngunit umiling siya, may ngiting nakakaloko, at sinabing nagkamali ang ama niya. Pagkatapos, itinuro niya ako. Dahan-dahan akong lumapit sa arena, ngunit hindi ko maalis ang pakiramdam na parehong si Chen Yuan at ang elder ay nakatingin sa akin na may bahagyang galit.
Nagbago ang ekspresyon ng elder sa maingat na pag-aalala habang tinitingnan ang sigla ng kanyang anak. Narinig niya na ang tungkol sa akin mula sa sariling ama niya at naisip na ito ang tamang pagkakataon upang subukan ang tunay kong kakayahan sa pamamagitan ng pagharap sa akin kay Chen Yuan. Lumapit si Chen Yuan, nakatuon ang mga mata sa akin, at sinabi niyang marami na siyang narinig tungkol sa akin at matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong makipaglaban. Iniwasan ko siya, sinabing, pasensya na, pero busy ako. Alam ko kung sino siya sa nakaraang buhay ko, ang taong ito ay nakatakdang maging pinakadakilang sword master. Sa halip, hinarap ko ang kalaban sa likuran ko at sinabi sa kanya na tinanggap ko na ang hamon niya. Parehong natigilan sina Chen Yuan at ang elder nang maunawaan nilang hinarap ko ang isang kalabang nasa late-stage foundation establishment. Pinaalalahanan pa ako ng elder na pwede akong tumanggi, dahil sa pagkakaiba ng antas. Namutla ang mukha ng kalaban, nagsinungaling siya tungkol sa mga patakaran, umaasang hindi ko alam ang mga ito. Ngumisi ako at sinabing alam ko ang mga patakaran. Pero dahil si Senior Brother Wang ay sabik na magbigay ng contribution points, paano ko tatanggihan? Nakitid ang mga mata ng elder, may bahagyang paghamak sa ekspresyon niya, na para bang iniisip niyang masyado akong kampante. Ngunit ang senior sister ko ay abala sa walang tigil na pag-cheer para sa akin. Hinugot ko ang sandata ko at tinanong, handa ka na ba, Senior Brother Wang? Tapusin na natin ito agad. Nagdadalawang isip siya, pasulyap-sulyap sa akin at sa espada ko, bago bamulong ng kung ano at biglang umatake ng may bilis. Kung hindi ako handa, baka naunahan niya ako. Ngunit sa isang iglap, naglaho ako, muling lumitaw sa likuran niya. Impresibong bilis, sabi ko, pero hindi sapat. Inaktibo ko ang Phantom Step at sinundan ng isang simpleng atake, nagdulot ng 1,600 na pinsala sa isang mabilis na galaw. Napaatras siya, napahingal, sinabing minamaliit niya ako at magiging seryoso na siya. Tiningnan ko ang stats niya, may natitira pa siyang 7,400 na buhay. Sa isang kisap mata, gumamit siya ng kakayahan, isang matalim na sinag ng liwanag na nakatutok diretso sa akin. Perfect ang timing ng counter ko, inaktibo ko ang sarili kong kakayahan, hindi lang naipabalik ang atake niya kundi nakapagbigay pa ng 4 na sunod-sunod na tama. Bawat tama ay nagdulot ng 2,000 pinsala, at ang lakas ng huling strike ay nagtulak sa kanya palabas ng arena, walang malay. Ang senior sister ko ay nakangiting tumingin sa ama niya, nagulat, at tinukso siya, nanalo siya. Ano ang masasabi mo ngayon? Halatang nagulat ang elder sa performance ko, pero sa ilalim ng kanyang sorpresa ay may halong inis. Nagsimula siyang maghinala na nahuhulog ang anak niya para sa akin, at ang ideyang iyon ay nagpapaningas ng dugo niya. Walang sinabi, tumalikod siya at umalis, lumilipad ang lelayan ng robe niya sa likuran niya. Sa gitna ng karamihan, si Shizi ay near-record ang buong laban. Halos kuminang siya sa kasiyahan, sinasabing gaya ng dati niyang sinasabi, hindi ako gumagamit ng anumang daya. Ang mga komento ay dumagsa, puno ng papuri. Siyempre, hindi lahat ay tagahanga, ang iba ay halatang naiinggit. Lalo na nang makita kung gaano kalaki ang paghanga sa akin ni Shizi. Pero wala akong kaalam-alam na nangyayari ang mga ito, kaya hindi ko talaga inintindi. Nakatayo si Chen Yuan sa gilid, mahigpit na hawak ang espada niya. Alam niyang si Senior Brother Wang ay iginagalang na figure sa mga NPC ng sekta, kahit si Chen Yuan ay maingat sa kanya. Ngunit narito ako, tinalo siya sa isang galaw lamang. Tinawag niya ang pangalan ko, nakuha ang atensyon ko. Aaminin ko, ngayon, mas magaling ka sa akin, sabi niya, idinagdag na tatandaan niya ito at balang araw ay aabutin niya ako. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis. Hindi ko siya minamaliit. Sa nakaraang buhay ko, siya ang kilalang walang kapantay na sword god. Si Chen Yuan, tunay na karapat-dapat sa titulong pinakamagaling na swordsman. Sa mga nakaraang buhay ko, bihira kaming nagkikita. Pero sa pagkakataong ito, pinili ko rin ang landas ng espada. Ang titulong iyon ay hindi ko planong bitawan. Lumapit si senior sister, nagniningning ang mga mata sa pagmamalaki. Sinabing gumaling na naman ang kakayahan ko. Ngumiti ako at umiling, sinabing siya ang tunay na kahanga-hanga. Kung hindi ko palalakasan ang sarili ko, palagi kong kakailanganin ang proteksyon mo. Nagtampo siya, tumawid ang mga braso,
at nagtanong, anong masama kung ako ang nagpo-protekta sa'yo? Tinanong niya kung sinasabi kong ayaw ko ng presensya niya. Tumawa ako, sumagot, syempre hindi. Pero balang araw, gusto kong ako ang magpo-protekta sa iyo, na ako ang harang sa lahat ng panganib. Sa ganitong paraan, kaya kong harapin ang ama at lolo mo nang walang takot. Sa totoo lang, iniisip ko kung gaano katindi ang presensya nila. Pero batay sa pamumula ng pisngi niya, baka iniisip niya na may iba akong ibig sabihin. Kinakabahan niyang hinawakan ang laylayan ng kanyang robe at sinabing dapat kong malaman na hindi ganoon kahalaga sa kanila ang lakas gaya ng iniisip ko. Kung sino ang magustuhan niya, susuportahan siya ng pamilya niya. May pumasok na ideya sa isip ko, kaya tinanong ko kung may libreng oras siya sa mga susunod na araw. Tumanggaw siya, iniisip na kailangan ko ng tulong niya sa isang misyon. Umiling ako at ipinaliwanag, sa totoo lang, gusto kitang ayain sa Funko City, makinig ng musika, manood ng mga palabas, at mag-enjoy sa mga bulaklak at buwan. Sa loob-loob ko, iniisip ko na dahil ang rapport level namin ay nasa 60, ito na ang perpektong pagkakataon para itaas iyon. Namula siya, napagtanto na halos date na ito. Sinabi niyang gusto niya, pero dahil kamakailan lang bumalik ang ama niya sa sekta, malamang hindi siya papayagang lumabas sa mga susunod na araw. Sinabi kong ayos lang sa akin ang maghintay. Mabilis siyang tumango at tumakbo palayo, sinabing hahanapin niya ako kapag may oras na siya. Bahagyang bumilis ang tibok ng puso ko, para itong unang totoong date namin. Habang bumababa ako mula sa sparring arena, lumitaw si Wanling, kamakaway at tinatawag ako, "Oy, big shot." Pinanood din pala niya ang laban at nagsimulang magkwento kung gaano kahanga-hanga na kahit isang late-stage foundation establishment disciple ay hindi ako natalo. Kalma akong nagtanong, anong meron? Diretsahan siyang sumagot, gusto ng guild nila na tulungan ko silang i-clear ang Valley of the Corpse King sa hard mode. Ngunit agad ko itong tinanggihan. Nagmukha silang gulat at nagpumilit ng dahilan, sinabing pwede kong pangalanan ang presyo ko. Umiling ako, ipinaliwanag, ang Valley of the Corpse King ay raid para sa mahigit 100 tao. Hindi ito tungkol sa lakas ng individual, kailangan dito ang lakas ng buong koponan. Kailangang lahat ay nasa mid-shi refinement para magkaroon ng tsansa. Huminto ako sa pagsasalita, lalo siyang kinabahan. Nagdesisyon akong huwag sabihin ang tunay kong plano pero idinagdag na kahit ako ay kasama, wala itong saysay kung hindi magle-level up ang koponan nila. Halos mabanggit ko na ang isang paparating na pagkakataon upang mapalakam ng mga espiritual na bato. Pagkatapos ay tinanong niya, paano naman ang Ghost Cavern Ridge? Saglit akong nag-isip, mahirap ito ngunit kayang gawin. Nagliwanag ang mga mata ni Wanling at sinabi niyang maaari kong itakda ang aking mga kondisyon basta't pumayag akong samahan sila. Tinanong ko, sasama ba ang leader ng guild ninyo? Tumanggaw siya, sabay sabi, syempre. Ngunit pagkatapos ay sumimangot siya at nagtaka, bakit mo tinatanong? Tumawa ako ng bahagya at pumayag na tumulong. Binalaan niya ako na huwag mag-isip ng kahit ano tungkol sa leader ng kanilang guild. Sabay sabi na kapag nalaman ng kanyang ama, tiyak akong yari. Umiiling ako sa maling akala niya ngunit hindi ko na rin ipinaliwanag. Wala akong interes sa leader ng kanilang guild ng romantiko, ang interes ko lang ay sa kanyang pera. Bigla, may lumitaw na pamilyar na mukha, si Wang Jinghao. Ang tawagin siyang kaibigan ay medyo mapagbigay, dahil mas mukha siyang isa sa mga naloko ko noon. Sa kanyang karaniwang kasigasigan, yumuko siya at inalok ako ng 3 milyon upang samahan siya sa isang lihim na lugar. Sinubukan kong tanggihan siya, ngunit hindi siya tumigil. Sa huli, sinabi kong abala ako, kahit alam kong hindi mainam ang magtanim ng sama ng loob sa kanya. Kailangan kong mag-isip ng paraan upang umiwas nang hindi siya magalit. Mabilis akong nag-isip at tumingin kay Wanling. Bago pa siya makapag-react, niyakap ko siya at malakas na sinabi, may pangako na ako sa aking kasintahan. Sinigurado kong maririnig ito ni Wang Jinghao at dinugtungan, pupunta kami sa isang lihim na lugar ng magkasama. Nanigas si Wanling, nanlalaki ang mga mata, habang itinuloy ko, hindi ba tama iyon? At pagkatapos kitang tulungan, papayag kang magkita tayo sa totoong buhay, tama ba? Pinukulan ko siya ng serye ng eksaheradong kindat. Nauutol siyang yumuko, mahina ang sagot, oo. Naging kaina-hinala si Wang Jinghao.
Ipinaalala niya sa akin na minsan ko raw sinabi sa kanya na ibinento ko ang pana upang magplano ng kasal, at si Wanling ang nakalaban niya rito. Naku po, lubos kong nakalimutan ang dahilan na sinabi ko noon. Umubo ako, sinusubukang magmukhang kalmado. Kasi naman, nang habulin ako ng isang mayamang babae, at huwag kalimutan kung gaano siya kaganda, napagpasyahan kong mag-relax na lang at tapusin ang lahat sa kasintahan ko. Nanatiling hinala si Wang Jinghao, ngunit nagsimula na akong maglakad palayo, hinihila si Wanling. Wala na siyang masabi, napamura siya ngunit napilitan ding tumigil. Paglabas namin sa mga bakuran ng sekta at malayo sa mga usisero, hinarap ko si Wanling at pinasalamatan siya sa pakikasama kanina. Sinabi ko ring may utang ako sa kanya ngayon. Bahagya siyang ngumiti, sabay sabing huwag ko nang alalahanin iyon. Hindi nagtagal, nakarating kami sa pasukan ng lihim na lugar. Abala ang lugar, puno ng mga manlalaro mula sa iba't ibang sekta, lahat sumisigaw para sa mga kakampi at tumatawag ng mga natitirang posisyon sa kanilang grupo. Sa pagtingin sa karamihan, malinaw na mabilis ang pag-usad ng lahat. Nakita ni Wanling ang leader ng guild at agad siyang nilapitan. May ilang kababaihan ang lumingon upang makita kung sino ang parating, at nang makita nila akong nakasunod, mabilis na lumapit si Jiang Loyo, ang leader ng guild. Nagpasalamat siya sa akin sa pagtulong at sinabi niyang sabihin ko muna ang mga kondisyon ko. Kailangan ko ng buong kontrol sa loob, lahat ay dapat sumunod sa akin. Pangalawa, ang lahat ng gamit o materyales para sa mga sword cultivator na kailangan para sa Heavenly Tao Foundation establishment ay sa akin. At para sa pangatlong kondisyon, lumapit ako at mahina kong ibinulong sa kanya. Gusto kong manghiram ng mga espiritual na bato kung ilan ang kaya mong ipahiram. Nag-alinlangan siya, mahalagang bagay ang mga espiritual na bato para sa kahit anong guild, lalo na ngayon na ang halaga nito ay tumaas sa 100 sa 180 na ratio laban sa salapi. Dahil kakaumpisa pa lamang ng laro, wala pang sino man ang may sandamakmak na espiritual na bato. Tiniyak ko sa kanya na babayaran ko siya ng 130% ng anumang ipapahiram niya sa loob ng 5 araw. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip, pumayag siya at agad na nagpahiram ng 50,000 espiritual na bato. Matapos kong makuha iyon, nangako akong babayaran siya sa loob ng 5 araw. Ngayon, panahon na upang harapin ang lihim na lugar. Tiningnan ko ang iba pang kasamahan namin, isang late-stage chi refinement body cultivator, isang mid-stage healer, dagdag pa si Wanling at Jiang Loyo. 5 kami na handa nang pumasok. Biglang lumitaw ang mga progress update para sa ibang mga guild. Karamihan sa kanila ay nalampasan na ang kalahati ng hard mode, samantalang papunta kami ng direkta sa hell mode. Tumingin sila sa akin, nanlalaki ang mga mata, na parang nagkamali ako. Umiling ako at ipinaliwanag, hindi ganoon kahirap ang Ghost Cavern Ridge. Ang tunay na hamon ay ang maayos na koordinasyon ng mga detalye at ang mahusay na pamamahala sa walang hintong alon ng mga elite mobs. Kapag nalampasan natin iyon, magiging maayos na tayo. Bagaman nanatili silang nagdududa, sinabi ko sa kanilang magtiwala sa akin at sundin ang aking pangunguna. Sa kaloob-looban, kabisado ko ang lugar na ito, kaya't wala akong alalahanin. Pumasok kami sa isang madilim at nakakatakot na bahay na nagbigay ng nakapaninindig balahibong pakiramdam sa buong dungeon. Mahigpit na kumapit ang healer sa braso ni Wanling, sabay bulong na ayaw niya ng kahit anong nakakatakot. Sinubukang pakalmein siya ni Wanling, ngunit biglang itinuro ni Zhang Liaoyu ang sahig, kumikislap ang mga mata sa kalokohan. Tignan mo sa ilalim ng paa mo, may kamay. Nanigas si Wanling at dahan-dahang tumingin sa ibaba. Sa sandaling makita niya ang kalansay na kamay, napasigaw siya, at tumawa ng malakas si Zhang Liaoyu, malinaw na natutuwa sa kanyang biro. Habang pinapakinggan ang masaya nilang pagtatalo, hindi ko maiwasang makaramdam ng bahagyang pagkainis. Mukhang gagawin nila itong parang field trip kaysa isang mapanganib na dungeon. Biglang may narinig kaming malakas na tunog ng yapak na umalangaw sa likuran namin. Lahat kami ay napalingon. At mula sa madilim na kagubatan, lumitaw ang isang figure. Isang lalaki, o mas tamang sabihin kung ano ang natira sa kanya. Isa sa kanyang mga mata ay isang hangkag na butas, at halos lahat ng kanyang balat ay bulok na. Para siyang gumapang palabas mula sa isang bangungot.
Napakahindik-hindik ng tanawin kaya't ang dalawang babae ay agad na kumapit sa isa't isa, sumisigaw sa takot. Maraming salamat mga kazen. Abangan ang susunod na kabanata. Please like at i-share sa mga friends mo at ayain silang mag-subscribe kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayon. Maraming salamat po.